Okay, magandang araw po sa inyong lahat. So, welcome sa ating basic tutorial. Medyo matagal na akong hindi nakapagbigay ng update or mga bagong tutorials kasi sunod-sunod yung ating mga commitments plus tinapos po natin yung ating Batch 11 Legendary Masterclass. So, mamaya may magtatanong kung ano yung Legendary Masterclass, later i-explain ko sa inyo. But right now, so based sa aking observation, maraming nagtatanong about paano mag-set up ng Shopee ads. Okay? So may mga nakakatanggap ng mga free ad credits, yung mga worth 500, worth 2K, di ba? So may natatanggap na ganyan, they do not know how to spend yung ad credits na yon. So, yung ad credits na yon ay yun ang ginagamit para ikaw ay makapag-run ng ads or Shopee ads. Shopee ads is a paid traffic. Okay? So, kasi kay Shopee, ano lang ba yung mga possible free traffic that we can get kay Shopee is the Autobump, andyan yung mga voucher campaign, andyan yung mga product promotions, di ba? Or campaigns, but sometimes meron yung mga tinatawag na um, eligibility para ikaw ay makapag um, run or para ikaw ay makapag-join sa ganong mga campaign. So, yung initially, yung pwede nating unang gawin kagad para magkaroon ng traffic yung ating product is if we have the budget, pwede tayong pumunta sa Shopee ads. Okay? So, bakit kailangan natin gawin yung mga ganitong bagay, yung pagraran ng traffic is because um, dun sa if napanood ninyo yung three basic step, driving traffic is part of the basic step which is the step 2. So dun sa step 2, the product ay kailangan mabigyan ng visibility. So let's say naayos mo na yung product mo, na-decorate mo na, naayos mo na yung kanyang mga pictures, naayos mo na yung kanyang titles, the description, nakapag-adapt ka na ng mga pricing strategies also. So, hindi pwede na ganun lang siya. So, importante na may nakakakita ng ginawa mo. Or else, kung hayaan mo lang yung ganon at mag-aantay ka na bigyan ka ng free traffic ng platform, let's say kay Shopee, is medyo matatagalan ka. At kapag natagalan ka, is posible baka mamaya mag-quit ka or mag-complain ka na bakit hindi ka makabenta. Because isa sa mga factor para tayo makabenta sa mga platform na ito, especially Shopee, ay dapat magkaroon ka ng traffic. So, coach, ano ba yung traffic? Ano ba ibig sabihin ng traffic? Traffic means ito yung lumalabas yung product mo. Okay? So may kumbaga dumadaan yung product mo sa mga targeted audience mo. So a traffic can be considered as a page view. So like this one, this is a new store. So mapapansin mo, meron na siyang 28 page view. Okay, ah noon ko pa dapat ito i-upload. So kaso medyo busy talaga. So ngayon is gagawan natin siya ng video. So this is a traditional store. Okay? So mapapansin mo, this is what you call traffic. Yung nakalagay page view. Okay, page view means total number of times your shop and product detail page were viewed over the selected time period, both on the app, Shopee app, or a PC Shopee browser. Okay? And then after the page view, hindi lang dapat dumadaan. Importante, may pumapasok. So when say pumapasok, this is are considered as your product visitors. So total number of unique visitors who viewed your shop and product detail pages over the selected time period. So, let's say, nagkaroon ka ng visibility, lumalabas ka sa search page, lumalabas ka sa homepage, okay? Lumalabas ka sa mga voucher sections, lumalabas ka sa mga external traffic like the
like the other social media platforms, lumalabas ka doon, kailangan may pumapasok doon sa product mo. There should be a product visitors. So, bakit kailangan ng visitors? Kasi si visitor yung i-convert mo into sales. Okay? Hindi pwede page view then jump kagad into sales. So ang process sa para tayo makabenta sa Shopee is we need number one, yung tinuro ko is the product optimization. That is the step one. And then the step two is driving traffic. So driving traffic is how to get a page view. Paano ka magkakaroon ng page view? So sa page view, maraming sources, maraming pwedeng panggalingan, or maraming pwedeng gawin para ikaw yung magkaroon ng page view. So organically, you can get organic traffic through the marketing center or the marketing, yung mga promotions, di ba? Like the campaign, product campaigns, yan, mga organic traffic ang mabat. Yan nga, sa voucher campaign, kailangan meron kang i-nominate na vouchers na kaya mong i-offer as a discount based doon sa hinihingi ng campaign na requirement para ikaw ay maka-join dyan. Sa product campaign naman ay there is a minimum may hinihingi na average sales per day o per month. Which is if ikaw ay may new store pa lamang, hindi mo pa makukuha yon or hindi ka pa makaka-join dito sa product campaign. Your store may be eligible but the product is not qualified. So, ganun yung mangyayari doon. So, ano pa yung mga other sources mo dyan? So, affiliate marketing solution, yun. And the rest are for promotions or for conversion, which is the step 3. Live streaming, pwede mo din gawin yan as your source of traffic. Pero, sa live streaming, kinakailangan din para ikaw ay magkaroon ng viewers ay importante that the product ay nagkakaroon ng organic traffic din. Kasi ang sources of viewers mo sa Shopee, sa Shopee Live, okay? Yung mga possible na pwede maging viewers mo sa Shopee Lives, number one, is the viewers coming from the live sections. Okay? Yung mga taong nagbumibisita doon sa Shopee live sections at nagbabrowse na mga nagvi-video stream or mga nagla-live doon. So, kung merong mas matagal na or let's say may mas trending sa iyo doon na nagla-live, so you are not the priority para ma-feature kagad doon. So, you need to work on it. Pangalawa is second sources ng viewers mo sa live streaming is through the ang tawag doon is through the product views. Okay? So ito 'yon, page view. Let's say you're getting organic traffic, you're getting free traffic from the platform because yun nga, either search visibility or product campaigns or discovery page, okay? Yung mga pumapasok doon sa product mo, yung mga visitors na yon, kapag pumapasok sila doon, nakikita nila na nagla-live ka. So pag nakita nila na nagla-live ka, doon sila papasok. So yun yung mga sources of viewers mo pagdating kay live streaming. So paano ka makakaroon ng viewers kung hindi ka priority hindi ka pa priority sa live sections also? Paano ka magkakaroon ng viewers kung wala pang masyadong page view yung product mo or wala pang visitors? So, doon pumapasok si Shopee Ads. Okay? So, si Shopee Ads is nakalagay dito. Advertising your Shopee Ads can help you achieve your business goals. Okay? It helps you reaching shoppers interested in your products, and it will help you increase your sales or build your brand. Let's say brand awareness. So, maraming klase ng ads. So, dalawa yung pinaka-basic niya. We have the search ads and we also have the discovery ads. So, dito tayo magpo-focus. And what I'm gonna teach you are just basic. Okay? Basic lang paano pag-set up ng search ads po. Okay, so let's start. Yung sa una is the search ads. So, anong visibility mo sa search ads? Ang visibility mo sa search ads is to get visibility pagdating sa search result
page. Okay? So, paano nangyayari yon? So, for example, let's open a Shopee. Magbukas tayo ng Shopee and then yung buyer may hinahanap na specific product. So, example, naghahanap si buyer ng bedsheet. Okay? Ta-type ni buyer, bedsheets. Okay? Ngayon, yung bedsheets na yan, marami yung mga variation titles or variation name or maraming klase ng bedsheet. So maglalabas diyan ng mga suggestion diyan. And kapag ikaw ay nagra-run ng ng search ads, may mga binibid na mga keywords doon. So yung keywords na binibid mo are the keywords that are frequently typed dito sa search page. Okay? And ang visibility mo is magbe-base din doon sa binibid mong keywords. So, syempre, the higher you bid, the more you are the priority. The lesser you bid, less priority ka. Ganon yung labanan pagdating sa search ads. So, example, you're selling bedsheets, nagbid ka sa bedsheet. So, pag tinype yan ni buyer, okay, maaaring tulungan ka ng search ads na ilabas ka dito. So usually ang search ads ay lumalabas dito sa unahan. So ayan, may nakalagay add. And then lumalabas din yan dito sa baba. Okay? Pagdating naman sa mobile view, yung ads lumalabas yan. Okay, lumalabas yan sa unahan din and minsan meron lumalabas sa gitna. Kumbaga habang nag-i-scroll ka, meron dun mga portions or slots na doon ka nagkakaroon ng visibility. So, the search ads help you na mag-rank up dito sa search page. Even na wala ka pang review, even na wala ka pa masyadong traffic, or let's say you are not yet a trending product, matutulungan kang makaangat dito. Pero, syempre, hindi yun instant. Okay? You have to work on it because ang ads ay nag-optimize din. And take note, no? Again, palagi ko to sinasabi that ads will only give you product visibility. Okay? But ads is not a sales ads will not give you sales because ang magko-convert pa rin ng traffic that you are getting is ikaw, your product itself, not the ads. Bibigyan ka lang ni ads ng traffic. Nagbayad ka ng traffic, bibigyan ka ng traffic based dun sa binid mo, based dun sa binayaran mo, based sa budget mo. But do not expect that ads will give you conversion of sales. Ikaw pa rin ang gagawa ng conversion of sales doon. So, di ko na patatagalin. So, that is search ads. So, you will decide which keywords will show your ad by bidding for them. At ganito nga nagwo-work yung search ads. Okay? Yung pangalawa namang ads is the discovery ads. Sa discovery ads, okay, pinakamadaling explanation for discovery is a content-based. Hindi siya content-based. It is possible, content and interest-based. So, based ito sa behavior. Behavior and interest of random people. So, ang targeting nito is random audience, but based doon sa recent interest or recent behavior niya nung nagbabrowse siya sa Shopee and Lazada. So, ang ginagawa ni Discovery is tina-target niya yung mga audience na recently na may certain item na binarowse sila. So, basahin natin. Products in multiple section of Shopee platform to shoppers interested in similar or complementary to yours. Okay? Daily Discover on the homepage. Lumalabas ito sa Daily Discover homepage, Shopee Farm Game, and you may also like or mga relevant product detail pages ng product mo. So, best example there is here. Okay? Dito sa Daily Discover, nakikita nyo ito. And then, lumalabas din siya dito sa product detail page. Okay? So, you may also like. Let's say, for example, meron kang chinek na isang product and then hindi mo siya nagustuhan. Pag scroll down mo, may mga suggested product ulit na ibibigay sa'yo ni Shopee na almost similar or almost the same product that you are viewing. So, doon ka din pwedeng lumabas. Another thing is, let's say may ina-add to cart ka mga product
Okay? So, ibibigyan ka din ng suggestion ni Shopee sa cart mo, sa ilalim. Sa ilalim din na you may also like under your cart na same interest or same content din yung mga sinearch mo. And then, ganun din sa mga order success page. So, ganun yung targeting ng discovery ads. So, pagdating dito, example, no, homepage tayo para mas malinaw. So, possible lumabas ka dito sa daily discover. Mapapansin mo, no, for example, you keep on viewing, let's say, mga solar lights, okay? Nag-view ka ng mga solar lights, panay ang tingin mo ng solar lights. The next time that you open or pumunta ka dito sa Daily Discover, Shopee will retarget you with almost the same or similar items that you've been viewing for the recent for the past few hours or past few days. Ganun yung gagawin ng platform sa iyo. At kapag nag-bid ka doon sa Daily Discover, yun, tutulungan ka. Like this one, ad yan. Tutulungan ka na ipakita dito. Okay, random siya. Hindi lalabas dito lahat solar lights. So, lahat ng mga possible interest, let's say, nag-view ka ng solar lights, nag-view ka ng sandals, or mga accessories, sa Daily Discover, yun yung i-feed sa'yo ng Shopee. Or yun ang i-feed kay buyer. Parang Netflix. Sa Netflix, kapag lagi kang nanonood ng Korean movies, like kang nanonood ng anime, you keep on watching action movies, the next time that you open your Netflix, 'di ba? Yung mga suggestion doon are almost the same on what you have been what you have been watched or what you have watched doon sa Netflix. Yung napanood mo sa Netflix. So, i-retarget ka ba? Gusto mo din panoorin ito, yung mga ganyan. So, ganito din ginagawa sa platform. So, kung gusto mo na mapabilis yung suggestion sa'yo dito, you can bid at the discovery page also. So, another of visibility sa discovery page, kapag inopen mo, let's say nag-open ka ng isang product, and then hindi mo to nagustuhan, regardless if nagustuhan mo or hindi, but at the end of scrolling, pagdating dito sa baba, may lumalabas you may also like. And as you can see, it is almost the same on what you have viewed. Diba? Yun ang tinignan mo ng nakaraan. So, ita-target ka ulit. Usually, puro mga solar lights din yung ilalabas sa'yo. Okay? So, ganun siya. Ganun yung mga basic na siya ay nagpapakita. Ngayon, paano siya sineset up? Paano pineset up ito? Okay? Yung search ads and discovery. So, again, no, yung aking advice kapag ikaw ay nagpapatakbo ng ads, okay, make it sure that yung ads, yung product na pinapatakbuhan mo ng ads is dapat na naayos mo na. Okay? So, paano naayos? So, you apply the 3 basic steps. So, product optimization, okay, naayos mo yung title, naayos mo na yung photos, naayos mo na yung description, attractive pricing na, and at the same time is as much as possible ang patatakbuhan nyo ng ads are products na meron ng product review, because kapag wala pang product review, mahihirapan tayo pagdating sa conversion, katulad ng nangyayari dito ngayon. So nagpractice ako ng product na as in, kasi this is a new product, because what I'm gonna show you in a few in the next series or in the next video that I'm gonna upload, ipapakita ko sa inyo na magkakaroon ito ng conversion. Okay? So, ipapakita ko kung paano siya magkakaroon ng conversion. So, una kasi, mapapansin mo, wala pa talaga itong item na ito. So, this is a newly uploaded. Okay? This is a newly uploaded. Walang unit sold. Walang product review. So, I'll try my best na magkaroon siya ng conversion. So, gagamitin natin yung powers ko para magkaroon. So, mapapansin mo, zero sold, ganyan. So, it is normal na talagang wala ka pa talagang makukuhang conversion. But, at least, the positive here is I'm getting clicks, so may attractiveness akong nakukuha. So, I'm gonna work on my attractiveness to get visitors. Kasi working naman yung traffic 1,200 page view in one day, di ba? But anyway, so hindi ko na ito patatagalin para makapag-set up kayo ng Shopee ads nyo.
So, punta ka lang dito, home, home, and then punta ka dito sa Shopee Ads, sa ilalim. Then, pag open mo, create new ads. At make sure, no, kapag nag-create, bago ka mag-create, you should have ad credits na. Kailangan nakapag-top up ka na ng ad credit. So, top up lang naman yan and then pili ka lang ng payment, let's say, yung payment, payment mode mo, mode of payment mo, like GCash, like bank transfer, pwede mong gawin yon. So, malalaki na siguro kayo, nakakapag-purchase na kayo online. So, parang ganun lang din ang pag-purchase ng ad credits online. Okay? So, una natin gagawin is create new ads and then we're gonna choose the search ads. Okay? So, ngayon, ang pipili natin is the products. Hindi mo na siya pa, baputa natin yan sa susunod. So, next is we have to put a budget. Sorry. Budget is based din sa capacity mo. So, ang sinasuggest kong budget is hindi ako, at least 100 pesos, no? Or 50 pesos pwede rin. 50 to 100 pesos will do. Kasi, gagawa ka pa naman ng adjustment dyan or parang free trial lang ito or dry run lang yung gagawin natin. Pwedeng walang walang start date or pwedeng walang end date, okay lang yan. And then we're gonna choose a product. So, ang pipiliin nating product, pwede rin ang gagawin natin is to read your business insights. Let's say kung gumagalaw na yung product mo, saan yung business insights ko? Data, business insights, and then i-check mo which product yung sa tingin mo ay nagkakaroon na ng organic page view. Okay? Pero pwede namang hindi. Pero usually sa advanced masterclass, tinuturo ko talaga. Ano yung mga ano yung mga product talaga na dapat mong patatakbuhan ng ads. But right now, mag-practice lang tayo, no? So, let's say for example like this one. At wag ka din magpapatakbo ng ads ng mga product na hindi kaya ng margin mo. So, isa lang. And then, let's add keywords. Okay? Huwag ka mag-auto-selected. Kung ayaw mo mag-add ng keywords, you can do auto-selected but you have no control on the bidding. Wala kang control sa keywords na inaano mo, na binibid mo. So, tuturo ko is manual. So, add keywords and then, i-add mo lang dito. So, magbe-base ka sa number of search volume, magbe-base ka din sa quality score. When say search volume, ito yung frequency na sinesearch siya sa first page. And then, quality score is the relevance of the keywords on your product. So, ang gagawin mo lang is to add those keywords that are related doon sa product mo. Or maybe you can find more keywords kung hindi mo mahanap dito sa mga suggested or recommended keywords. You're just gonna type. So, let's say sabihin mo, Kidsando. And then, enter. And then, lalabas yung mga suggested na mga keywords doon. And then, punta ka sa search volume. So, ang gagawin ko lang is, add. So, mag-sample lang ako. Sample ako ng 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5 na. And then 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, click confirm. And then, this will be the suggested bid price. Now, pagdating sa suggested bid price, nasa sayo kung how much yung ibibid mo. But, based on the current bid price, ito yung current na highest bid na meron ngayon. So, 19. Pero, hindi ka naman nire-require na mag-bid ka ng mataas dito. Okay? Or, hindi ka nire-require kagad na that you have to compete with the bid price kagad. Okay? So, tuturo ko basic lang. So, dito naman, sa enhanced bid price, so this is your another option. So, okay, mamaya na ito. So, di-disable ko muna and then click publish. So, now, meron ka ng tumatakbo na search ads. So,
titingnan natin, refresh natin. So, this will be your ongoing search ads. So, ba't nawala? O, yan. Ito na siya. Ito na. Okay? So, pag pupuntahan mo siya, punta ka ulit sa Shopee Ads. Okay? Punta mo yung Shopee Ads, search ads, and then pupunta ka dito. Okay? So, kiklik mo yan, and then, eto na yung, as you can see, nagkakaroon na siya. Na 2 impressions kagad. Okay? So, yun nga lang, i-control natin yan. I-control natin siya. Kasi, kapag susundin natin yung bid price, 21 pesos yan, at pag may mag-click, kaltas ka agad ng 21 pesos. Eh, ang ad budget lang ata neto is around, let's see, ang ad budget natin is 247 lang. So, kung 50 pesos a day, ubos siya kagad. So, refresh natin kung gumalaw ulit. But as you can see, gumagalaw na siya kagad. So, ang nagpapagalaw ng ads is the bidding. Tandaan ninyo. Pag hindi gumagalaw ang ads, medyo talo ka sa bidding. That's why you need to adjust the bid. Okay, so gagawin ko para makatipid muna is to set the bid at 0.5 muna. Lowest muna tayo. Lowest bid. Okay? Lowest bid lang muna. So, ngayon, right now, the highest bid natin is 50 cents lamang. Okay? Pero you can go higher than the 50 cents or you can follow the suggested bid price. But ayoko kasi magturo ng ganon. Ayoko nang magturo ng mga risky, mga risky move or yung mga moves na mga risky. So, to be safe, para maging safe ka lang muna is mag 50 cents ka lang muna. So, if you have a budget of 50 pesos a day, so ang possible maximum clicks that you can get in a day is 100 clicks or 100 visitors. Kung patatapaan da rin ka sa 50 cents. Okay? Hindi ko naman sinabi na makukonsume mo lahat yan. So, yun na. Meron ka ng tumatakbong ads for the search ads. So, ang gagawin mo na lang is to make an adjustment pag hindi na siya gumagalaw. Okay? So, and then you're gonna check if these keywords are moving, di ba? Kung nai-spend ba itong daily budget. And then i-check mo if you're getting conversions or magastos lang yung mga keywords. So, ganun lang siya. And then, since it's already running, lumalabas na ito sa search page based on your bid price. So, ang pagbibid is nasa sa inyo. It is based on your budget and it's based on your capacity to risk kung magkano yung amount of your daily budget. So, expecting nyo when you're running ads ay it is not meant na kapag nagpatakbo ka ng ads ay magkakaroon kagad ng conversion of sales kagad. Walang ganun na instant. Okay? So, kapag kayo ay nagpapatakbo din ng ads, sisiguraduhin ninyo na wala, kumbaga, accepted ninyo na itong mga ad budget nyo are meant to be spent at hindi kayo mag-expect muna agad ng conversion because what we're trying here is to have a product visibility, product awareness muna. So yun muna yung first step na ginagawa. And then the purpose also of running ads also or to get an initial traffic kung hindi tayo makakuha ng organic or free traffic. At importante ang traffic because that will make yun yung magbibigay ng that will check, okay? That will check the effectiveness of the step 1 or the effectiveness of your product presentation. So, kapag nakikita mo na you're not getting visitors, you're not getting any conversion, so there's a problem with your product. So, babalik ka doon sa pag-aayos ng product mo. Okay, hindi yung mag-aantay ka lang ng benta kapag ikaw ay nagpapatakbo. At huwag ka magpapatakbo ng ads kung wala kang budget for 1 to 2 months. So, there should be a budget for 1 to 2 months kapag nagpapatakbo ng ads. Huwag ka ding magpapatakbo ng ads for just 1 week and then you're gonna expect na magkakaroon ng conversions and then yung kikitain mo doon ay yun yung gagamitin mo para ipang ads. Hindi mangyayari din yun. Okay? So example, your daily budget is 50 times 30.
So, 1,500 yun. Okay? Per month ang budget dapat mo. So, if it is 2 months, dapat may budget ka na 3,000 for 2 months na naka-add credits na. Okay? Huwag kang manggigigil, huwag kang maiinip kasi pa nanggigil ka sa add credits mo, baka mag-increase ka ng mga bid, masunog lang siya. Maraming ginagawa para magkaroon ng efficient conversions and efficient ads na tinatawag. Okay? Which is tinuturo ko din siya sa sa advanced natin or sa legendary masterclass also. So, ganun yung pag-set up ng Shopee ads. Okay? So, simple lang, choose a product, have a budget, and then choose a related keywords. Okay? Pili ka ng related keywords na related dun sa product mo based on the search volume and the relevance, and then adapt mo. Make it manual. Wag mo munang i-click ito, and then yun na. And then check mo from time to time. Weekly sometimes yung pag-check natin. And then ano bang gamit ng manually ng enhanced bid price? Sa enhanced bid price is automated yung pag-increase ng bid mo up to 50%. Okay? So pag nakikita ng platform that there's a keyword na magandang performance, so binibid automatically ng platform yun para sa'yo, baka makagain pa siya ng wider audience. O yun nga lang, kapag nag-enhance bid price, mag-e-enhance din yung ano mo, babayaran mong per click. So, up to 50%. So, kung up to 50%, aabot to ng 0.75 yung possible na bidding, yung highest bid na pwedeng mangyari. Okay? So, ganun yung enhanced bid price. Pero again, no, enhanced bid price doesn't mean na may pagsabog ulit ng benta. Maraming tatrabahuin dito sa ads na ito. Okay? Hindi lang simple na pagraran lang ng ads. What I'm trying to show you is at least you have an option on how to drive traffic again doon sa product mo. So, after the Shopee ads, let's move naman dito sa discovery ads. So, this is the simplest ads na pwede mong gawin. So, antayin natin. So, again, click discovery ads. And then, yun nga, choose a product. Click discovery ads. Add a product. And then, siya na lang ulit piliin natin. Then, click confirm. Okay? Uncheck auto optimization. Kasi kapag naka-auto optimization, auto bid ang mangyayari. So, kailangan may control ka muna sa bidding para hindi ka masunugan agad. So right now, yung suggested bid niya is 1.19. So this is the highest bidder. If you have a budget, pwede piso. If you do not have a budget, you start with 0.5 again. Okay? So bakit laging 0.5? Yung iba natatawa, bakit 0.5? Lalo na yung mga experts sa mga Facebook ads kasi gusto nila yung mga aggressive spending kaagad. Okay? So dito kasi gusto ko ipakita sa inyo is conservative spending muna. So, habang tumatagal, you're optimizing your product, sabay ng pag-optimize ng ads mo, in time, sa huli, dun na kayo gradually na mag-i-increase ng bid ninyo. So, again, pwedeng enhanced bid price or pwedeng naka-uncheck. Then, daily budget again, punta tayo, 50 pesos lang muna. So, kanina may search ads tayo 50, sa discovery ads may 50. So, kung in 1 month, 1,515, 3,000 ang budget natin sa ads. Pwede naman na search ads lang, pwede din na discovery ads lang. Okay? So, click publish, then okay na, tapos na siya. Wala kang pipiliin na keywords dito kasi katulad ng sinabi ko kanina, yung visibility mo ay mangyayari lamang dito sa bagay na ito. If you want to read more, punta ka lang dito sa Seller Education Hub and then search mo Shopee Ads. Or minsan meron yan dito sa baba, meron na yan dito. Click mo lang siya. Okay? So, refresh natin yung sinet up nating ads. Asan na yon? Punta ka sa discovery, refresh. So, ito siya. Ito yung pinatakbuhan natin ng discovery ads. And then, yun nga, bid price niya is 50 cents. So, if your budget is 50, so maximum clicks that you can get pag mag-run ito is at least 100 clicks or 100 visitors. So, dito mo makikita kung saan ka naging visible, daily discover, or you may also like, o saan ka mas effective na nagiging
visible doon. You can uncheck one portion. Let's say you want na mas visible kasi di daily discover. I-uncheck mo na si You May Also Like. Kung gusto mo kay kung gusto mo kay You May Also Like, pwede mo uncheck si daily discover. Kung ayaw mo ng gusto mo pareho sila, so wala kang gagawin. Okay? If you want to adjust the bid price, click mo lang ito, then you can follow the suggested bid price or it's up to you. Okay, so yun lang. So ganun lang yung simpleng pag set up ng ads para kay Shopee. Okay? So dito sa ads na ito ay maraming adjustment kang gagawin. Okay? So you need to be familiar with the impressions, the click-through rate, conversions, gross, and then syempre the expenses. You need to be familiar with that if you want to adjust your ads kasi ang ads sa simula ay hindi yan perfect. Ino-optimize din yan. Especially pagdating sa search ads, ino-optimize yan para makuha mo talaga yung tamang timpla and then tamang target of keywords, okay? And then at the same time, you know what to bid, what keywords ang dapat i-bid, what keywords ang dapat mong ano yung keywords na dapat mong i-eliminate para mas maging efficient yung ads mo dito. And then you need to learn also yung mga makita mo yung matutunan mo yung mga metrics like the ROAS, 'di ba? Yung ACOS na tinatawag, conversion rate, ano ba yung mga 'yan? So, yun ang mga dapat mo ding aralin dito sa Shopee ads, even sa discovery ads natin. Okay? So, um if you want to know ano ba yung step 1, ano ba yung step 2, ano ba yung step 3, so kung ngayon mo pa lang ako napanood dito sa channel na ito, okay, you can browse here sa aking YouTube channel. Okay, Coach Cram, Shopee and Lazada Ecom Legends Academy. So hanapin nyo lang yung mukhang ito and then yung pangalan na Cram Daddy. So we have almost 48 videos here na makakatulong sa store mo if nagsisimula ka sa Shopee and Lazada, or if you have a store already sa Shopee and Lazada and gusto mong i-improve yung store mo, maybe makatulong sa iyo ang mga videos na ito. So if you want to know what is the 3 basic step, pwede mong panoorin ito. 3 pinaka-effective na paraan para dumami ang benta, and then meron tayong second version niyan. Okay, may second version tayo niyan, yung 3 basic step to boost Shopee and Lazada sales. Okay? On get ahead of the competition. So, sa 3 basic step, ito yung magtuturo sa iyo ng tamang landas at hindi yung basta-basta na lang na nag-strike ka lang anywhere pero hindi mo alam ano yung pinaka-objective mo. So sa 3 basic step, ito yung magdadala sa iyo. Okay? Siya yung magre-realign sa iyo or magre-redirect sa iyo kung saan ka ba dapat magpatungo or saan ka dapat pumunta. And then, ang dami yan. Meron tayo dyan yung mga reasons bakit hindi ka makabenta. Pakita ko na lang. And if you're looking for a product you want to sell, ito yon. Okay? We have the crafting of persuasive product description. And then, 50 reasons bakit hindi ka makabenta. May dropshipping series tayo. Okay? I'll give you an update about the dropshipping. Antayin nyo lang. Magkakaroon tayo ng update dyan. At ito, 30 strategies, 50 ways paano dumami ang order. Okay? Increasing the basket size. Okay? Boost the basket size or the order value. Marami kayong matututunan sa mga video na ito. Isa-isahin nyo lang at i-apply nyo sa mga stores ninyo. Simple lang naman, you need to aralin muna, ang importante kasi sa mga platform na ito is dapat inaaral at kapatapos mong aralin ay dapat ay ito ay ina-apply. Huwag puro aral, i-apply mo. Huwag kang matakot i-apply. Pagkatapos mong i-apply, huwag kang makontento sa application, there should be adjustment o yung A/B testing na tinatawag. Okay? So,
If you want to join my community, gusto niyo mong sumali sa group chat ko, sa group chat namin, so I have a community in Facebook, i-message niyo lang po ako sa Facebook. Click nyo lang ito if you want to see kung paano gusto nyo makita yung Facebook link. Andito yung Facebook link ko. Ito yan. Asa na siya? Wala pala dito. Sorry, sa kabila. Wait a minute. So, click ka lang ng mga video dyan. Makikita mo dyan yung aking Facebook link. I think ito. Pero, hindi pa yata to updated. Or hanapin mo lang Coach Mark D. Okay? Or search mo Mark D na lang. Okay? Para makita mo yung aking Facebook link. And then, message me your intent kung ano ang intent mo. If you want to join the free group. Para kayo ay again doon sa free group no minsan usually nagtuturo tayo doon 2 to 3 times a month ng mga free tutorials. Okay, and then may mga pwede tayo mag Q&A doon at mag-ask ng questions also sa mga kapwa sellers natin para matulungan din tayo ng mga experienced sellers din doon. So halo 'yon, may dropshipper, may mga store owner, may mga traditional sellers, meron din mga brand owners din, meron mga CEO doon, yung mga nandun sa community na yon. And then you can raise a questions or ask question or even me, sumasagot din ako sa mga inquiries or sa mga concerns ninyo, especially pag Shopee and Lazada ang pinag-uusapan. Or if you want to be guided with this video na pinapanood ninyo dito sa YouTube channel natin. Okay, yung community channel natin. Okay? And then, if you want to know more yung advanced Shopee ads, gusto mo matutunan paano mo gagawin yung conversion, paano mo i-work out yung clicks, paano mo i-work out yung click-through rate, paano i-work out yung conversion, what is the best keywords to bid, okay? Paano mo i-realign yung ads mo, okay? So ini-invite ko kayo na I'm inviting you all to attend or to join my Legendary Masterclass. So sa the Legendary Masterclass, it is a paid ads, okay? So it is a paid ads, it is a paid masterclass, okay? And then dito lahat itinuturo. So kung napanood nyo yung 3 basic step, let's say makulangan ka sa 3 basic step, so this is the expanded form of the 3 basic step na umaabot ng almost 1 month, okay? 1 month training or 1 month sessions. So, ano ba ang pinag-uusapan dito sa Legendary Masterclass natin? So, number 1, these are the modules. We have the expanded 3 basic step. Okay, we have sa 3 basic step are the product optimization, how to drive traffic, how to create conversions. And hindi lang Shopee ads ang ituturo doon. Okay, there is a Lazada ads, lahat ng ads sa Lazada, including Facebook ads and social media marketing. Okay? And then, tuturuan ko din kayo how to read datas or how to convert your datas into strategy, especially yung pagbasa ng business insights and business advisors ninyo. And then marami tayong mga bonus modules doon. Andun yung ChatGPT, andun yung Canva, andun yung mga FB Ads modules na maaari mong magamit sa e-commerce journey mo dito sa mga platform na ito. Okay? So para kanino ito? Sa mga Shopee and Lazada seller, aspiring seller, brand owners, non-brand owners, dropshipper, reseller, mga nanghihina ang store. Dating bumibenta ng 100 to 200 parcels a day, ngayon humina na. Ngayon marirealize nyo kung bakit nangyayari yon. Hindi mo makuha yung consistent sales mo, 1 to 2 orders a day, 5 orders a day. Paano natin i-increase yan? I will help you. Tutulungan kita. Okay? And then, yung mga gustong magkaroon ng extra income or they want to start, gustong magsimula sa Shopee and Lazada platform, gustong magbenta online, sa mga gustong mag-retire na, especially sa mga OFW na nanonood ngayon, okay, gusto niyo mag-retire, umuwi ng Pilipinas, magkaroon ng business habang nasa abroad, pinapalago ang business,
So this is the master class for you. I'm gonna help you. Okay? So this is a 1-month in-depth basic Shopee and Lazada advanced, basic to advanced Shopee and Lazada seller training. So this is a live sessions 3 times per week ginagawa. Okay? Usually ang sessions is maabot ng 2 to 3 hour per session. So this is an intensive detail to detail. Kung nakita nyo na detalyado yung napanood yung Shopee ads kanina, this is mas intensive at mas detail to detail, point to point. Hindi tayo aalis sa isang instruction na hindi natin naiintindihan pa. Okay? I-elaborate natin yan, ipapaliwanag natin kahit kadliit na tuldok ay pag-uusapan natin sa tutorials na ito sa Shopee and Lazada Masterclass. Okay? So ano ba yung 3 basic step? We have the product optimization, driving traffic, and creating conversion. So ano yung mga pag-uusapan sa product optimization? Siyempre, the number 1, overview of the masterclass modules. Katulad ng ginagawa ko ngayon, ilalagay muna natin yung blueprint ninyo, ilalatag muna natin yung mapping kung saan ka dapat tatahak or saan dapat ang journey mo or saan dapat yung tamang daan mo. Importante yon sa simula. And syempre, familiarization with the Shopee and Lazada Seller Center features. Kahit na madatihan ka ng sellers or kahit na matagal ka ng sellers, importante na malaman mo ito. Baka mamaya may mga portions ka na hindi mo pa alam kung paano gamitin. And for the new ones, so mga beginners, is for us to be familiar, especially pagdating sa navigation ng seller center natin and the importance of the different parts of the seller center. So, isa dun sa pag-uusapan natin kung paano ka magdo-dominate. Ito, wala ka pang Shopee ads, wala ka pang search ads, I will help you to get na ikaw ay magkaroon ng search visibility organically, free traffic. Okay? So, I will teach you paano mo gagawin yan. That include your title and then your description. And then, syempre, part of the product presentation is the product image. Okay? How to create a compelling, effective product images. May mga objective tayong gagawin dyan. Hindi pwede picture-picture lang, hindi pwede grab-grab lang. And the same time, there will be a demonstration on how to use Canva. Okay, yung isang photo editing site na pwede mong gamitin sa store mo. And then plus, there's a bonus module video that you can rely na pwede mong panoorin para ikaw matuto how to use Canva also. At bukod dun sa product images, syempre, importante rin yung product detail page. Okay? So product detail page, because the product detail page is the one who convert also visitors into buyer, kailangan the product detail page must be an effective sales conversion portion of your product. Hindi pwede COD lang, hindi pwede hashtag lang. May tamang format sa paggawa ng product detail page. Okay? And then tuturuan din kita how to use the AI technology like the ChatGPT. Okay? Ano yung mga tamang prompt, ano yung mga tamang keywords that you can use para makapag-produce sa'yo ng quality description si ChatGPT. Plus, there's a bonus module about ChatGPT. So, may mga, I think, hundreds or thousands of commands that you can use para mabigyan ka ng magandang quality output na ibibigay sa'yo ng AI, ng ChatGPT. Okay, so plus the pricing strategy, maraming klaseng pricing strategy para maging attractive yung product mo. Then, after the product optimization, okay, we're gonna jump with the driving of traffic. So, sa driving of traffic, sisimulan natin organic traffic muna. Hindi tayo magsisimula sa paid traffic. So, ang purpose natin dito, the main objective is to get or to attract the algorithm. How to attract the recommendation engine or the platform initiated traffic na tinatawag. Paano ibuboost yung recommendation ng product mo ni platform at lumabas ka, maging visible ka sa mga homepage or mga first page po. Okay? So, and then you will be familiar with the traffic generator of Lazada, traffic generator of Shopee. Okay? And then, syempre, may paid ads tayo like the Lazada ads, sponsored discovery,
new product launcher, sponsored media, lahat yon ituturo natin. Okay? And then, syempre, how to convert clicks and clicks to buyers, yung mga winning strategies that you can use kapag ikay nagpapatakbo ng Shopee Ads. Okay, Shopee Ads is it is a platform ads. So tuturuan din tayo ng external traffic like the outside the platform by the use of the Facebook ads. Okay? Create and manage targeted advertisement on social media platform. It will help you also to create a brand content. If you want, gusto mo mag-create ng brand awareness outside the platform, makakapag-create ng community interest, and this pool of interested audience or people, mabadala mo papunta sa store mo. Hindi pwede post-post lang, hindi pwede pakyut-pakyut lang sa mga Facebook or TikTok. So there will be an objective also. Okay? May magtuturo na expert na social media coach pagdating dito sa topic na ito. And then, of course, attract the platform guided traffic or the recommendation engine. Then, it will help you generate more customer-initiated traffic. Maraming kasing sources of traffic. And yun yung ituturo dito. Paano mo gagamitin yung mga sources of traffic na yon. And then, the last step is creating conversions. So, paano yung creating of conversion? So, naayos mo na yung product mo, na-achieve mo na yung goals sa product mo. Number 2, nag-drive ka ng traffic, tutulungan natin na magkaroon ng conversions. So hindi lang more on promotional tools ang gagawin dito, we're gonna deep dive on reading the data of your business insights and advisors, okay, to turn those data into a strategies. Okay, comprehensive analysis how to read your Shopee and Lazada business at insights and advisors. At madali mong madedetect at malalaman kung nasaan ang problema ng produkto mo. Actually, when you once na matutunan mong basahin ng insights and advisors mo, doon mo makikita ang problema at doon mo din makikita ang solusyon. At doon mo din makikita saan ka pupunta kung meron kang dapat i-adjust doon sa product mo or sa store mo to create a strategy or to create good conversion. Okay? So, andyan din yung pag-increase ng sales order value, may tamang pag-create ng ganyan, and how to increase shopping basket and to have an efficient conversion. Most likely, the 3 basic step na to ay inaabot ito ng mga 10 sessions or 9 to 10 sessions. Last time, I think mga 9 sessions inaabot. Pero before, umaabot ito ng 12 to 14 sessions. Kasi minsan, inaano na namin, pinagsasama-sama na namin lahat ng ibang instructions or ibang modules sa isang topic just to save a day. Okay? Kasi minsan, ang ginagawa namin for every topic is equivalent to 1 day. So, siguro ituturo ko 'yan pag nagkaroon tayo na ng orientation for the masterclass. And then, ano ba yung mga highlights? So, we have the Ally method. If you're familiar with the Ally method, 9 ways na ito. This is already updated, hindi lang 7 ways. So, attractive pricing strategy, nagiging traffic boost price siya. It generates visitors also at it convert sales by your price strategy. Yun yung nagagawa ng Ally method. And then, andyan yung paano ka makakabenta kaagad kapag ka-upload lang ng item mo. I-maximize natin yung potentials ng mga products mo at pagsasamantala natin that para magkaroon ng visibility at para magkaroon ng conversions din yung ibang mga non-moving products mo. And these are all ethical methods, walang dark hacks. Next is we have the Palaman method. So ito yung ginagamit natin as correction sa mga mistakes natin sa mga SKU natin o sa mga product natin. Nakakatulong din siya bumuhay ng mga dead items. Nakakatulong din siya to have an attractive pricing or how to bait your customers or how to bait your audiences also. So Palaman method yan. Okay? So marami tayong mga bonus modules. We have the Canva, we have the Facebook ad module, social media management, and then andun yung bago yung Chat GPT. Okay, so if you want to know more
about the masterclass modules, i-message nyo ko sa aking Facebook account. So, the name of my Facebook account is, hanapin natin. Andito lang yan sa mga, you can check the description here. Ipopost ko yung description dito sa ilalim. After mapanood mo yung video na yun. So, yun lang naman ang ma-share ko sa inyo. So, tandaan ninyo kapag these are my advices and guidelines when running ads is number 1, make sure that the product is already presentable. Okay? Presentable. Panoorin nyo muna yung 3 basic step bago ka magpatakbo ng ads. Okay? Hanapin mo dito yung 3 basic steps sa YouTube na ito. And then, pag okay ka na, nagawa mo na yung 3 basic step, that's the time na magpatakbo ka ng ads. Pag nagpapatakbo ng ads, you have to accept na yung ad credits mo dito ay magiging gastos or possible masunog sa simula. Iba kasi umiiyak kagad kapag nagpapatakbo ng ads. At ads is expensive, tandaan ninyo, kaya dapat efficient ang conversion natin pagdating kay ads. Okay? Pang-apat, kailangan may review na ang product at least para ikaw ay para naman makatulong pagdating sa conversion ng product mo. At pang-5 ay make sure that ang pipiliin mo mga keywords are keywords that are related to your product. Yung product relevance and at the same time the search volume. The search volume is yung frequency, kung gaano kadami yung nagsa-search doon sa item na yon. And the next one is consider the bid. Yung bidding mo ang magpapagalaw ng impressions mo. The lower you bid, okay, the less you are priority na magkaroon ng impressions or bigyan ka ng recommendation doon. The higher you bid, you are the priority. Okay? But syempre, may mga pros and cons yan. Pag lower bid, possible mababa impressions. Okay? Pag mababa impressions, konti ang tawag doon, konti yung reach mo sa audience mo. Hindi masyadong wide yung reach mo sa audience. Pangalawa, kung mataas ang bid, expensive, magastos, masakit, kailangan efficient ang conversion. So, kailangan kapag nag-high ka ng bid or nag-increase ka ng bid mo, siguraduhin mo sales converting yung product mo. At ituturo ko yon sa aking advanced class on how to make your product mas maging sales converting. Ngayon, if you want to go for free, marami naman tayong tutorials dito sa YouTube. How to make your product more sales converting. Yung nga lang, doon sa masterclass, mas formal, mas presentable, mas maayos, and then hindi siya magulo kasi may sinusundan siya. And then, ay i-share ko na lang din na kapag ikaw ay nag-enroll dito sa ating Legendary Masterclass ay automatically you will be given access dito sa mga recorded videos natin. So these are private videos na ang nakaka-access lang ay exclusively sa mga enrollees ng ating Legendary Masterclass. So you can access these videos at pwede mong kasi for every batch may mga different versions ako ng mga turo. Syempre, the latest one is the most updated. But kung gusto mong himay-himayin lahat, you can watch all of this. So marami ito. So sometimes for every one batch umaabot ng 15 videos at least. Ayan, makikita niyo yung mga yan. So pwede niyo silang i-review or pwede niyo panoorin. Let's say may problema ka sa schedule mo, pwede kang mag-rely lang pagdating sa mga recorded video. Pero syempre, mas okay pa rin naman na uma-attend ka ng live sessions because kapag uma-attend ka ng live sessions, mas makaka-relate ka. Okay? And then live yung Q&A natin pagdating sa live sessions natin. Okay? So, yun yung advantage of joining the live sessions. Now, the good thing about also here is that kahit tapos na yung ating masterclass, you are still allowed and free to join the next batch. So let's say yung mga natapos ng batch 11, they can still join the batch 12.
even you are from batch 1, batch 2, you can attend the batch 12 masterclass just to refresh, or let's say meron ka pa rin mga instruction na hindi naiintindihan, ikaw ay makaka-attend pa rin ng live sessions. Parang bagong estudyante, but free na siya. Okay? Free na siya at walang kinikik na GC, walang dinidelete na advanced group. So, tuloy-tuloy pa rin yung pagko-coaching ko. Let's say batch 1 ka, nasa batch 12 na ako, you're still part of my coaching duties. Okay? I will still guide you hanggat hindi mo nakukuha yung pagsabog ng store mo. So, I think yun lang muna sa ngayon. Antayin nyo yung iba kong mga updates and uploads dito for other new tutorials, okay? And then expect nyo, what can you expect sa mga bago kong ilalabas na video? Una is traditional selling sa Shopee and Lazada. Pangalawa is TikTok, okay? Bubuhayin natin yung TikTok shop at then susubukan nating makabenta. Actually, zero knowledge ako sa TikTok. Hindi naman ako zero knowledge. I have knowledge in TikTok konti kasi tinigil ko siya. So, samahan nyo ako na i-explore yung TikTok, yung pagbebenta sa TikTok. And then, i-share ko sa inyo kung ano ang ginagawa ko. Ano mga gagawin ko para ako ay makabenta sa TikTok shop o sa TikTok platform po. So, yun lang naman. So, maraming salamat for your time. So, good luck. Good luck sa 11-11 ninyo. Okay, tandaan ninyo, no, have patience, okay? Maging mahabaan ng pasensya natin palagi. Makinig lamang sa mga seller na may resulta. Okay, huwag makikinig sa mga seller negatibong walang resulta. If you want to be guided, join my group. Libre yon. If you want na formally na makita mo talaga yung you can enroll the masterclass. Okay, good luck sa inyo. Panalangin ko na lahat kayo maging successful sa platform na ito. And I'm always here para i-guide kayo, or you can ask questions sa comments below. Kung may mga questions kayo na hindi nyo makuha, sasagutin natin yan. Okay, so yun lamang. Maraming salamat. Thank you so much and goodbye po. I'll see you on my next sessions po. Goodbye.